Makikitang palutang-lutang sina Yusuke at Botan habang naglalabas ng sama ng loob si Yusuke tungkol sa dalawang bagay na pinakaayaw niya, ang maghintay at ang minamadali, na pareho raw niyang ginagawa nitong mga huling araw. Tuloy-tuloy ang rant niya at nagkomento pa kung gaano kabusi ang isang toddler nang biglang sumulpot si Koenma sa tabi niya, kaya nagulat siya ng bongga. Susubukan sana niyang magreklamo dahil bigla na lang sumusulpot si Koenma, pero tinakpan ni Botan ang bibig niya at sinabi kay Koenma na nagtataka lang si Yusuke kung kailan siya mabubuhay ulit. Sumagot si Koenma na kailangan na nilang magmadali. Pagdating nila sa apartment ni Yusuke, ipinaliwanag ni Koenma na para makabalik siya sa buhay, kailangang magmatch ang energy ng katawan at kaluluwa niya. Mangyayari raw ito kinabukasan, pero may problema dahil mababa ang frequency ng energy niya. Kapag na-miss niya ang chance, 52 years siyang maghihintay, mega rip. Dagdag pa ni Koenma na kailangan niya ng isang taong nagmamalasakit sa kanya mula sa human world na magbibigay ng life energy sa pamamagitan ng halik. Na tinawag niyang through the lips, medyo kulit vibes. Binuksan niya ang daan sa pagitan ng katawan ni Yusuke at ng spirit world para magawa ang transfer. Sinabi rin niya na habang naghahanda ang katawan ni Yusuke sa gabing iyon, kailangan niyang pumasok sa panaginip ng 3 taong pinakagustong bumalik siya at sabihin kung ano ang gagawin. Kapag may isang makaintindi sa mensahe at humalik sa kanya bago maghating gabi, babalik siya sa katawan niya. Hindi pwede ang nanay niya, kasi lagi siyang nasa labas at inom ng inom. Naisip niya si Keiko, at habang iniisip ang isa pa, nakitang nagising si Kuwabara mula sa bangungot. Kinaumagahan, nakaupo si Keiko sa tabi ng katawan ni Yusuke, nag-iisip kung hahalik ba siya o hindi, kasi hindi naman kulay ginto ang katawan, iba sa panaginip niya. Umalis siya nang walang halik at pumasok sa school. Doon, tinawag siya ni Principal Takenaka at sinabing nasa ospital ang nanay niya. Pinili ni Keiko na magbantay sa nanay niya, na bad news kay Yusuke dahil wala na siyang oras para sa halik. Biglang dumating si Koenma at sinabing handa na ang katawan, life energy na lang ang kulang. Pumunta sina Botan at Yusuke kay Kuwabara na nasa arcade. Pagkasapak ni Yusuke sa kanya, bigla itong tumakbo dahil sa kakaibang kiliti feeling. Sunod nilang pinuntahan si Atsuko, pero fail pa rin dahil busy sa paglalasing. Iisa na lang ang option, kailangan nilang maabot si Keiko. Biglang nagka-idea si Botan at iniwan sina Yusuke at Koenma. Ipinarating niya ang mensahe sa nanay ni Keiko, at matapos marinig iyon, tumakbo si Keiko kay Yusuke at nahalikan siya sa pinakahuling segundo. Umiyak siya, akala niya late na, pero biglang nagising si Yusuke at nagkomento na okay ang halik niya. Nagyakapan sila. Sinabi ni Botan kay Koenma na tapos na ang kaso, pero sinabi niyang simula pa lang ito at mas mahirap pa ang totoong pagsubok. Matapos mabuhay ulit, naglakad-lakad si Yusuke, sobrang happy na buhay na ulit. Habang naglalakad, tinawag siya ng isang babae na mukhang manghuhula at sinabing may misyon siya, pero deadma si Yusuke at umalis, sinasabing wala siyang pakialam sa mission. Nadaanan niya ang 2 estudyante at narinig niyang pinag-uusapan ng mga taga Rogofuji Junior High na gustong agawin ang teritoryo ni Kuwabara, ang number 1 pasaway ng Shirayashiki. Naging curious siya, kaya pumasok siya sa coffee shop. Doon niya nakita ang grupo, at umupo siya malapit. Napansin niya kung sino ang leader base sa pwesto ng upo, pero napansin niya rin na may sungay ang leader, medyo sus vibes. May nagsabi na baka hindi sisipot si Kuwabara, pero sagot ng leader na time test lang niya ang loyalty ni Kuwabara sa pamamagitan ng pagkuha ng comic book sa pinakabantay na tindahan. Sinabi ni Yusuke sa sarili niya na hindi gagawin iyon ni Kuwabara dahil labag iyon sa honor code niya. Biglang pumasok si Kuwabara kasama ang tropa niya, dala ang mga comic book, pero napansin ni Sakamoto ang resibo, kaya klaro na hindi ninakaw ang comics. Inasar ng gang ni Sakamoto si Kuwabara, tinawag siyang loser. Pagkatapos, may inilabas silang kuting, at doon nag-gets ni Yusuke ang lahat. Sunod na eksena, nasa eskinita sila. Inutusan ni Sakamoto si Kuwabara na suntukin ang sarili niyang mga kaibigan, pero tumanggi siya. Tinakot ni Sakamoto ang buhay ni Eikichi, pero ayaw pa rin ni Kuwabara. Kaya inutusan niyang patayin ng pusa, pero biglang sumulpot si Yusuke, sinapak ang gun, at nasalo si Eikichi. Sumabog ang suntukan. Tinangka ni Sakamoto na tumakas, pero natisod siya at na-knockout ni Yusuke. Doon nakita ni Yusuke na may maliit na demonyong lumabas sa bibig ni Sakamoto. Hinuli niya ang demonyo, at biglang dumating ang manghuhula at ipinaliwanag ang lahat. Tinanggal niya ang disguise, at napagtanto ni Yusuke na si Botan pala iyon mula pa kanina. Biglang may isa pang boses. At nakita nilang si Koenma iyon. Itinalaga ni Koenma si Yusuke bilang spirit detective, at bago pa siya makapagtanong, nawala na si Koenma, at umalis din si Botan para dalhin ang demonyo sa spirit world. 3 kriminal ang nagnanakaw ng 3 artifact mula sa spirit world. Samantala sa human world, ginaisang si Yusuke ng nanay niya.
Bumalik siya sa eskwela kinabukasan. Nang subukan niyang sumali sa usapan ng dalawang estudyante, tumakbo sila palayo dahil akala nila multo siya. Lumapit si Keiko at naalala ni Yusuke ang halik niya. Magkasabay silang naglakad papasok ng school. Nang makita siya ng mga kaklase niya, nagulat silang lahat dahil akala nila patay na siya. Nagpulasan sila ng titigan niya. Nag-comment si Yusuke na baka mas okay pa kung patay na lang siya, pero tinapak siya ni Kuwabara at sinabing magiging multo rin siya pag natalo niya ito. Dumating si Principal Takenaka at tinapak si Yusuke sa ulo, sabay welcome back sa school. Nainis si Yusuke at naisip mag-cut pero pinagalitan siya ni Keiko. Sa taas, nakasimangot si Mr. Iwamoto nang makita niyang bumalik si Yusuke. Sumunod na eksena, nag-cut si Yusuke sa pay at nakatambay sa bubong. Kinuha niya ang psychic spyglass mula sa bulsa. Regalo ni Botan kagabi. Pagkatapos ng pay, napansin ng mga kaklase niya na nawawala ang mga gamit nila. Nang bumalik si Yusuke mula sa break, pinag-initan siya at inakusahan ng pagnanakaw. Nakita si Mr. Iwamoto na pinaparusahan si Yusuke sa teacher's lounge, pero nakialam si Principal Takenaka at humingi ng ebidensya. Sinabi ni Iwamoto na si Yusuke lang ang nag-cut ng pay nung nawala ang mga gamit. Nagbato pa siya ng below the belt comment tungkol sa nanay ni Yusuke, kaya nag-init ulo ni Yusuke at susuntukin sana siya. Biglang sumulpot si Koenma at sinimulan ng first mission. 3 kriminal ang nagnakaw ng Artifacts of Darkness mula sa vault ni King Enma at tumakas sa human world. Sumagot si Yusuke na busy siya at minura si Iwamoto, tapos natahimik ng mapansing nasa harap lang niya. Pinaalala ni Koenma na hindi sila nakikita o naririnig ng mga tao. Nakiusap si Yusuke na tawagan na lang siya later, pero urgent daw dahil magkakakayos ang human world kapag ginamit ang artifacts. Matigas pa rin si Yusuke at ayaw pumayag hanggat hindi naayos ang sarili niyang kaso. Pinakuha ni Koenma ang psychic spyglass at pinatingin ang kaliwang bulsa ni Iwamoto. Ginawa ni Yusuke at nakita ang lahat ng nawawalang gamit sa bulsa ni Iwamoto. Bumalik si Yusuke sa realidad at hinarap si Iwamoto, hinugot ang dragon pen mula sa bulsa nito. Hiniling ni Principal Takenaka ang paliwanag. Pero itinanggi ni Iwamoto at sinabing isinilid lang iyon ni Yusuke, sabay alis. Sinabi ni Koenma na magtrabaho na, pero sagot ni Yusuke na gagawin niya iyon pagkatapos ng ganti. Ipinakilala ni Koenma ang bagong abilidad, Spirit Gun. Itinutok ni Yusuke ang mga daliri at pinaputok ang Spirit Gun na himatay si Iwamoto. Matapos ang ganti, sinundan ni Yusuke si Koenma sa bodega ng gym kung saan ipinaliwanag ang kaso at ang mga ninakaw. Tinanggap ni Yusuke ang mission bilang pasasalamat sa pagbabalik buhay. Nagsimula si Yusuke maghanap sa bayan pero di niya alam saan magsisimula. Humiga siya sa bangko at napansin ang nagkakaguluhang tao. Sumingit siya at nakita ang isang batang nahimatay. Nakita ni Yusuke ang espiritu ng bata na umaangat kaya sinundan niya. Dinala siya nito sa eskinita pero nawala sa paningin. Sa paglingon, namataan niya ang kriminal at ginamit ang spyglass. Nakita niya ang orb of bust sa bulsa ng lalaki. Habang hahabulin sana, pinalibutan siya ng mga gon at nanghingi ng pera. Nagsuntukan sila at tinalo ni Yusuke pero pagbalik niya ng tingin, wala na ang kriminal. Samantala sa spirit world, nagulat ang isang ogre kay Koenma tungkol sa mga kriminal. Ang mga pangalan ay Kurama, Goki, at Hiei. Kaunti lang ang alam kina Kurama at Hiei, walang record, pero may criminal past si Goki. Sumugod si Botan, galit na sinasabing nilalagay sa panganib ang buhay ni Yusuke. Sagot ni Koenma na wala siyang choice. Gusto ni Botan na siya muna ang mag-train kay Yusuke, pero sabi ni Koenma walang oras dahil 1 linggo lang para mabawi ang artifacts. Babalik si King Enma mula bakasyon at kapag nalaman niya ang nangyari, magwawala siya at kayang lumubog ang isang buong kontinente. Sa takot, sinabi ni Botan na tutulong siya hanggat kaya at bumalik sa human world. Habang sinusundan ng kriminal, nakarating si Yusuke sa gilid ng gubat. Nakita niya ang liwanag sa gitna. Kaya tumakbo siya papasok. Nakita si Hiei na nagsasanay gamit ang Shadow Sword at kausap si Goki tungkol sa pagbuo ng Demon Army. Trip ni Goki ang plano. Sinabi ni Hiei na sa gabi ng full moon, gagamitin ang 3 artifact para full control. Biglang lumabas si Kurama sa dilim at sinabing aayaw na siya sa alliance. Nag-init si Goki at hinihingi ang artifact ni Kurama, ang Forlorn Hope, pero tumanggi si Kurama dahil may sarili siyang pakay. Susuntukin sana siya ni Goki pero dumating si Yusuke. Inusisa siya ni Hiei at nagpakilala si Yusuke. Ininsulto ni Hiei ang mahina raw na spirit energy ni Yusuke. Umalis si Kurama, sinundan ni Hiei, at naiwan si Goki. Nagpalitan sila ng salita tapos kinuha ni Goki ang Orb of Bust at hinugot ang espiritu ng batang kanina.
Susubukin niyang kainin ang kaluluwa, kaya nagngit-ngit si Yusuke at sinipa siya sa tiyan na luwa ang espiritu. Sinuntok ni Yusuke ang mukha ni Goki, bagsak ito. Pinulot ni Yusuke ang orb, akala niya isiwin. Pero lumitaw si Goki sa likod. Nag-transform sa demon form. Tinaga niya si Yusuke, tapos binunot ang puno at hinampes. Naalala ni Yusuke ang spirit gun at sinubukang gamitin, pero naalala niyang nagamit na niya ang limitadong bala sa school. Habang papalapit si Goki, kinabahan si Yusuke, iniisip na baka mamatay na naman siya. Nagpatuloy ang laban ni Yusuke at Goki. Wala talagang laban si Yusuke dahil wala na siyang spirit gun, at habang saisakilan na siya ni Goki hanggang mamatay, biglang may mga ilaw na lumitaw sa buong gubat at may narinig na pamilyar na boses. Inakala ni Goki na paparating na ang mga tao kaya tumakas siya, iniwan si Yusuke na malubhang sugatan. Nawala ng malay si Yusuke dahil sa mga tinamong pinsala. Pagkagising niya, nasa loob na siya ng kanyang kwarto. Lumapit ang kanyang ina at tinanong kung ayos lang siya. Saka siya malakas na binitukan dahil inakala niyang nakipagsuntukan na naman. Umiyak ang kanyang ina sa sobrang pag-aalala na baka tuluyan siyang mamatay. Pumasok si Botan at nalaman ni Yusuke mula kay Atsuko na si Botan ang nagligtas sa kanya mula kay Goki at nagdala sa kanya pauwi para gamutin. Binulungan siya ni Botan na binigyan siya ni Koenma ng anyong tao kaya nakikita siya ng iba at mas makakatulong siya sa mga misyon. Umalis si Atsuko upang maghanda ng pagkain at nag-usap sina Yusuke at Botan tungkol sa misyon. Tinanong ni Yusuke kung paano siya nahanap at ipinakilala ni Botan ang bagong gamit ng Spirit Detective, ang Demon Compass, na ginamit niya upang mahanap si Goki. Sinabi rin niya na 1 linggo na lamang ang natitirang oras upang matapos ang misyon. Sa Spirit World, pinapanood ni Koenma si Yusuke at patuloy na nag-aalala sa mangyayari kapag hindi nakuha ang 3 artifact sa takdang oras. Sa Human World, habang kumakain si Atsuko, may balita sa telebisyon tungkol sa 4 na batang nakoma sa isang bayan malapit sa kanila. Narinig ito ni Yusuke at Botan, at tinanong ni Yusuke kung gaano katagal bago tuluyang matuno ang mga kaluluwa sa tiyan ni Goki. Sinabi ni Botan na maaaring tumagal ito ng 1 araw. Agad na nagpa siya si Yusuke na umalis, at binigyan siya ni Botan ng isa pang gamit, ang concentration ring. Nang bumalik si Atsuko dala ang tsaa, wala na sila at umalis na upang ipagpatuloy ang misyon. Makikitang nilalaro ni Goki ang Orb of Bust at isang bata ang nagbalik nito sa kanya, ngunit kinuha pa rin niya ang kaluluwa ng bata. Hinarap siya ni Yusuke at muling nagbago si Goki sa anyong demonyo. Sinugod ni Yusuke at sinuntok ang kanyang tiyan, ngunit siya ang nasaktan dahil napakatigas ng balat ni Goki. Tinangka siyang suntukin ni Goki ngunit pamalya. Sinubukan naman ni Yusuke tusukin siya gamit ang malaking kahoy, ngunit nabigo rin. Sinamantala ito ni Goki at ibinagsak si Yusuke sa lupa habang hawak ang kahoy. Habang desperado na si Yusuke, naisip niyang gamitin ang spirit gun ngunit nagpa siya siyang maghintay. Sinipa at tinapakan siya ni Goki ng paulit-ulit. Biglang may inihagis si Botan sa likod ni Goki kaya napatigil siya. Tumakbo si Botan palayo at bumalik sa tabi ni Yusuke. Hinawakan ni Goki si Yusuke at binuka ang kanyang bibig upang kainin siya, ngunit isinundot ni Yusuke ang kahoy sa loob ng bibig niya. Doon pinaputok ni Yusuke ang spirit gun sa loob ng bibig ni Goki. Natalo si Goki. Napalaya ang mga kaluluwa ng mga bata at nakuha muli ang Orb of Bust. Habang pauwi sila, biglang umilo ang Demon Compass na hudyat na may demonyo sa malapit. Nakita nila si Kurama na nagsabing wala siyang balak lumaban at humiling ng 3 araw upang kusang ibalik ang Forlorn Hope. Pag-uwi, ginamo ni Botan ang mga sugat ni Yusuke at binalaan siya, ngunit sinabi ni Yusuke na may pakiramdam siyang mapagkakatiwalaan si Kurama. Naalala niya na narinig niyang umalis si Kurama sa samahan at tila malungkot lamang siya noon. Biglang pumasok si Atsuko at inanyayahan silang kumain. Nagreklamo si Yusuke dahil hindi siya kumatok at sinabi niyang seryoso ang usapan nila. Sumagot si Atsuko na wala namang usapang hindi niya maaaring marinig. Sinabi ni Yusuke na hindi iyon ang iniisip niya. Mula sa kabilang gusali, pinapanood sila ni Kurama. Kinabukasan, pumunta si Botan kay Koenma upang humingi ng karagdagang impormasyon tungkol sa Forlorn Hope at sinabihan si Yusuke na mag-ingat sa pakikipagkita kay Kurama. Nagkita sila sa ospital at dinala siya ni Kurama sa room 501 kung saan naroon ang kanyang ina na si Shiori Minamino. Narinig ni Yusuke na tinawag siyang Shuichi, kaya siya ay nalito dahil ang alam niyang pangalan ay Kurama. Pagkatapos, nasa bubong na sila ng ospital at ipinaliwanag ni Kurama ang kanyang nakaraan. Shuichi ang kanyang pangalan bilang tao at Yoko ang kanyang tunay na pangalan. Isa siyang spirit fox na nabuhay ng maraming taon at nagkaroon ng malakas na kapangyarihan bilang demonyo. Sa paglipas ng panahon, natutunan niya ang pagbasag ng mga selyo at salamangka.
15 taon na ang nakaraan, nagkamali siya at malubhang nasugatan ng humahabol sa kanya. Sa huling lakas niya, tumakas siya sa human world at naging anak ng isang pamilyang tao. Balak niyang bawiin ang kanyang lakas at tumakas matapos ang 10 taon, ngunit nagkasakit ang kanyang ina. Sa panahong iyon rin lumitaw sina Goki at Hiei. At naalala niya ang kapangyarihan ng Forlorn Hope. Nakiusap siya kay Yusuke na hayaan siyang gamitin ng Forlorn Hope upang iligtas ang buhay ng kanyang ina at handa siyang tanggapin ang parusa pagkatapos. Tinanong ni Yusuke kung bakit gagawin iyon ng isang demonyo para sa isang tao. Ipinaliwanag ni Kurama na maaaring dahil sa pakiramdam niyang siya ang dahilan ng paghihirap at sakit ng kanyang ina. Sinabi rin niyang kailangan lamang niyang may makaalam ng kanyang kwento at naniniwala siyang mapagkakatiwalaan niya si Yusuke. Biglang lumabas ang isang nurse at sinabing kritikal na ang kalagayan ng kanyang ina at maaaring mamatay na sa gabing iyon. Kabilugan ng buwan noon kaya nagpa siya si Kurama na gamitin na ang Forlorn Hope. Tinanong ni Yusuke kung alam niya ang magiging kapalit at sinagot niyang buhay iyon. Sa spirit world, nalaman din ito ni Botan at agad siyang umalis upang balaan si Yusuke. Ginamit ni Kurama ang Forlorn Hope at lumitaw ang imahe ng kanyang ina. Biglang pinigilan ni Yusuke at sinabi na may ibang paraan pa. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng Forlorn Hope at inalok ang sariling buhay bilang kapalit. Sinabi ni Kurama na wala itong saysay dahil hindi iyon ang kanyang hiling, ngunit ipinaliwanag ni Yusuke na walang kabuluhan ang iligtas ang kanyang ina kung habang buhay naman itong magluluksa sa pagkawala ng anak. Isang malakas na liwanag ang lumabas mula sa Forlorn Hope habang papalapit si Botan. Bumagsak silang dalawa sa sahig. Unang bumangon si Kurama at tumakbo patungo sa kanyang ina. Dumating si Botan at nakita si Yusuke na nakadapa pa rin. Bumangon si Yusuke at napagtanto na kung siya ay namatay, ang kanyang ina ang higit na masasaktan. Sa huli, nakuha nila ang Forlorn Hope. Nagsalita ito at sinabi na dahil sa mabuting hangarin ng dalawa, tinupad nito ang hiling ng walang kapalit. Nabalitaan ni Kurama na tuluyan ng gumaling ang sakit ng kanyang ina. Isa na lamang ang natitirang artifact na kailangang kunin ni Yusuke. Nagdiwang sila ni Botan, habang sa spirit world ay patuloy na nag-aalala si Koenma dahil ang huling artifact ay hawak ni Hiei, isang demonyong hindi madaling talunin.